Bless the Lord, oh my soul, and oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, and oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Yes, God. And you're rich in love, and you're slow to anger. Your name is great, and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near, and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forever. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name, and I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. This time, let us pray all together. Na ang kabutihan ng Panginoon ay pasalamatan namin. Ang kanyang katapatan ay mahayag sa ating mga buhay. Na sa pamamagitan ng kanyang mga salita, lubos natin siya makilala, madakila at mapapurihan sa ating mga buhay. Let us believe that God is good. Let us believe that God is great. Let us believe that God is almighty. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. And oh my soul, overcome.
Ama namin Diyos, tunay na Ikaw ay tapat, tunay na Ikaw ay mabuti, tunay na Ikaw ay dakila, tunay na Ikaw, Panginoong Diyos, ay makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sapagkat sa umagang ito, tinulungan mo ang bawat sa puso amin, tinulungan mo kami na maranasan ng iyong katapatan, maranasan ng iyong kabutihan, Panginoong Diyos, maranasan, Panginoong Diyos, ang walang hanggang pag-ibig mo sa buhay ng bawat sa puso amin. Naniniwala kami na narin kang lagi, Panginoon. Hindi mo kami pinababayaan at Ikaw, Panginoong Diyos, ang gumagawa sa aming mga buhay. Bagamat hindi kami tapat, bagamat nagkukulang kami, pinatutunayan mo, Diyos, ang iyong katapatan. Pinatutunayan mo, Panginoong Diyos, ang iyong pag-ibig sa buhay ng bawat sa puso. You are great, O God! You are good and you are almighty. Panginoong Diyos, napakabuti mo sa amin, Panginoon. Hindi mo kami pinababayaan. Aming Diyos, kulang ang awit upang ilarawan ng iyong kabutihan at katapatan sa amin. Kulang ang salita, Panginoong Diyos, upang ipakita namin ang aming pagpapasalamat at ang aming pagsamba sa iyo. And today, Lord, this is really a great day for us, O God, sapagkat pinatunayan mo sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan that nothing is impossible with you, Lord. Everything is possible. Panginoong Diyos, patuloy kang gumawa at mangusap sa amin. Magpakilala ka sa amin, O Diyos, sa pamamagitan ng mga pangyayari. Hayaan mo mabuksan kami, Panginoon, ng lahat ng bagay ay magagawa mo sa iyong mga anak. Kaya hayaan mo, Panginoong Diyos, na sa kapahayagang ibibigay mo sa magang ito, maghari at gumawa ka sa amin. At patutunayan mo, Panginoon, sa amin kung paano minamahal mo kami. Kung paano mo, Diyos, ang katapatan mo ay mararanasan hindi lamang ng iyong lingkod, kundi ng bawat sa puso amin. Salamat po, Ama. Pagpalain mo ang lahat ng mga kamay na nagkaloob, lahat ng nagbibigay para sa iyong gawain. Oras, mga salapi, kalakasan, mga paglilingkod. Hayaan mo, Panginoong Diyos, ng lahat ito'y mapalitan at matumbasan ng biyaya at pag-ibig mo sa kanilang mga buhay. Salamat po, Ama. Inaangkin namin ang katagumpayan hanggang sa matapos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bigyan po natin ng pinakamalakas sa palakpakan natin Diyos sa buhay. May all be seated. Tunay po na napakabuti ng ating Panginoon. Without Him, we can do nothing. And through Him, everything is possible. Para sa iba na hindi nakaranas ng pagsubok na naranasan namin this week, I will tell you, God never changed His promise. God has never changed all His word. Lahat po ng bagay ay tunay na ipinagpapasalamat po sa Panginoon. Dahil minsan pa pinatunayan niya sa pamamagitan ng pagkawala ng tatay ko for 2 days ay nakita ko kung paano gumawa ang Panginoon sa aming buhay. Siguro kung mapapansin niyo po, sa lahat ng post na nawala ang tatay ko, ako lang po ang wala. But I already post my father is missing. Siguro doon sa mga naunang nakakita ng aking post, marami silang sinabing masasamang bagay sa akin.
Sinabi ko sa Panginoon, Lord, ikaw nakakaalam kung ano yung nangyari, kung ano yung bagay na naranasan namin. Kaya binura ko po instantly yung sa akin at pinanatili ko na lang po yung sa mga kapatiran, sa mga miyembro, sa pamilya ko, sila na lang po yung sinabi kong, kayo na lang yung mag-post. Total kayo hindi nila friend, sabi ko sa akin, buburahin ko na lang. So yun po, binura na, meron pang nakalagay doon, pastor ka pa naman, pinabayaan mo ang tatay mo. Ganun po. Ganun po yung mga, sa loob-loob ko lang, sabi ko, kung pinabayaan ko yung tatay ko, di ko na siya pinadoktor. Kung pinabayaan ko yung tatay ko, hindi ko na siya kinuha sa Pampanga. Kaya sobrang sakit talaga sa akin for this week. Not only nawala siya, pero ang pinakamasakit sa akin, binabato nila ako kung ano-anong bagay na hindi ko kayang, kaya yung isa, nung nagsalita sa akin siya ng masama, bagamat doon siya sa post ko nag-post at nag-comment, pero personally, doon ko po siya ni-replyan at ang sabi ko lang, salamat. Yun lang ang sinabi ko sa kanya. Totoo lahat ng sinabi mo, sabi ko sa kanya, salamat. Alam niyo po, inisip ko kung paano kong hahanapin ang tatay ko. Yung mga nakakaalam na nawala si tatay. Hindi ko alam kung paano umpisahan. Ganun pala yun. Sabi ko, kala ko pelikula lang to nangyayari na may nawawala na tao at maghahanap ka, hindi mo alam kung saan. Hindi mo alam kung saan ang sinakyan niya. Pero that afternoon na nawala po si tatay, nakarating kami mag-asawa sa Molino, umikot kami doon, baka doon siya nakasakay at gusto niyang umuwi ng annex, baka lumagpas siya, napunta siya sa Molino, pero wala. Papunta na sana ako ng moonwalk noon eh. Sa totoo lang po, nung umuwi po kami dito, sabi ko puntahan natin sa moonwalk, baka doon. Pero alam niyo po, kung pumunta kami ng moonwalk, nadatnan namin siya. Kasi papunta na kami, umikot pa po yung van, papunta po ako ng Molino. Pero niloob ng Panginoon lahat ng bagay, sabi nga, everything give thanks, for this is the will of God. Niloob ng Panginoon lahat ng bagay, mawala siya sa amin for how many days. Pero iniisip namin siya kung saan siya matutulog. Ang inisip ko na lang at hindi ako kinakabahan, may pera siya. Sabi ko, may pera yon. Bibili siya ng pagkain niya, hindi siya magugutom. Pero sad to say po, naubos pala ang pera niya. Naubos ang pera niya kasi balik-balik siya, Divisoria, Quiapo. Yun po, balik-balik siya. Hanggang sa nakarating po siya sa Tondo, Manila, sa Barangay 61. Hinahanap niya po doon yung nagtitinda ng kutsinta na kinalakihan niya. Kasi po, si tatay ko po ay lumaki po sa Telio, Tondo, Manila. Doon po siya ipinanganak. Doon po siya talaga. Kaya naalala niya lahat. Pati yung nagtitinda, pati yung nasa kanto, alam niya. Sabi niya doon sa mga tao doon, bakit wala na sila? Hindi niya na naisip na yung edad niya, 85. Kung yung nagtitinda ng kutsinta, buhay pa ngayon, baka 125 na. So sabi ko, Lord, baka, nakakatuwang isipin. Alam niyo po, nung nandun po kami na mag-asawa sa Loton, bigla ko na lang naisipan na umupo. Sabi ko, wala akong magagawa. Hanapin ko ang tatay ko parang karayom sa gitna ng buhangin. Hindi ko alam kung saan ko siya hanapin. Bawat nakahiga, inisip ko tatay ko. Nakapunta po kami sa Delpan, kung saan lahat ng mga tao nire-rescue, senior citizen, mga children, street children, nire-rescue, dinadala sa Delpan sa Tondo. Biro mo, nasa Tondo na po ako Delpan, Tondo, Manila, nandun po ako. Pero ang tatay ko nasa, ano pangalan nun? Yung sa Barangay 61, meron po yun may ano po yun. Nandun na po, magkalapit na po kami. Konti na lang kasi, magkikita na kami. From the place of Delpan, doon po sa place na kanyang napuntahan, nasa 10 minutes na lang po siguro. Nandun na, magkikita na po kami. So
So sabi nung officer, sige titignan ko sa taas kung nandun ang tatay mo. So nakita niya yung picture, pinakita namin. Sabi niya, may matanda doon, kamukha lang ng tatay mo, eto picture. Sabi niya, pinicturean ko siya, hindi po ang tatay ko. So sabi ko, Lord, saan ko hahanapin? Kaya nung naupo kami doon, kasi balik-balik kami, underpass, overpass, underpass, overpass. Sabi ko, baka natutulog siya sa underpass. Tapos nakita ko yung gwardiya. Sabi ko, sir, baka napansin niyo itong tao na to. Sabi ko, ay, nakita ko yan. Nabuhayan ako. Nakita ko yan. Siyang siya yan. Sabi niya, di ba ang suot niyan, kulay pula na t-shirt at saka itim na pantalon? Sabi ko, ang suot po ng tatay ko, dilaw po na sando. Nakita niyo po, di ba? At saka short na white and red. Sabi ko, mukhang hindi tatay ko yun. Hindi, totoo, yung tatay mo yun. Sabi niya, nakiusap pa sa akin na dito siya matutulog. Sabi ko, doon ka sa taas matulog, mas stress ko. Sabi daw nung diwaga. So sabi ko, hindi si tatay. Nung naupo-upo ako, sabi ko, wala na akong magagawa. Hindi ko alam kung paano ko siya hanapin. Pero sinabi ko, Panginoon, i-lead mo kami kung saan hahanapin. At the time, nag-umpisa na po, no, nung araw na kahapon, nag-umpisa na, nakita na yung CCTV, sumakay siya ng jeep, bumaba siya sa Colors, naglakad, papunta doon sa Pure Gold, hanggang sa nakasakay, malapit na po sa Barangay Talon 1, Barangay Hall. Doon po siya nakasakay ng Igan. Igan Bus Line, Bus Transit. Doon po siya nakasakay. Bumaba siya sa Baclaran, sumakay daw siya na papuntang Loton. Mula sa Loton, pumunta siya ng Quiapo. Sa Quiapo, pumunta siya ng Divisoria. Nagagalit daw sa kanya yung mga tao. Bakit daw pakalat-kalat siya? Nagagalit siya. Nagkagabi po, natatawa kami. Kasi kwento siya ng kwento, nagkukwento siya. Sabi ko, okay naman ang tatay ko, matino siya. Hindi siya, yung isip niya, very quick. At yun nga lang po talaga, naalala niya yung sinauna. Kinuwento niya po daw doon sa mga barangay na meron kami kamag-anak, meron akong anak sa Parang, sa Marikina. Totoo naman po yun. Nandun po ang kuya ko. So lahat, everything. Meron akong sabi niya, may pamilya ako sa Santa Ana, Pampanga. Kaya kung makikita niyo po doon sa post, Armando Maliwat Sr., taga Santa Ana, Pampanga. Sinabi niya po yun. Sinabi niya rin po yung pangalan ko sa barangay konsihal. Pero ang mali po nila, hindi nila chinek sa Facebook. Siguro walang nakaisip na, di ba pagka sinabi yung pangalan na yun, lalabas lahat po kaming Maliwat. Konti lang naman kami. Lalabas number, sinagad, lalabas. So hindi po talaga. Sabi ko lahat, everything is really, kumbaga, fall into place. Talagang wala po. Hanggang sa inikot po nila ang tatay ko, kasi nga, sabi niya, may kakilala siya eh. Inikot po nila, saan dito yung kakilala mo? Hanggang sa napagod po sila, napagod na rin po siya. And salamat sa Panginoon sapagkat sa mga ginamit na mga kapatiran through your post, sa pamagitan po ng post, nakarating po kahit saan. Hanggang sa Hawaii, nakarating po ang post ninyo. At napakabuti ng Panginoon, nakita po namin siya, at nung tumawag, si Sir agad nag-ano sa akin na, Pastor, ipagdadrive kita. Sige, sabi niya, puntahan na natin. Hanggang sa nakita na po namin si Tatay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Lahat po ng bagay, sabi ko, Lord, nalulungkot kami, pero sa isang bagay, hinayaan niya na mangyari ito para patunayan niya that is alive. Buhay ang Diyos. Gumagawa ang Diyos kahit sa maliliit na bagay. Kaya nung nakita ko siya kagabi na nakahiga, natutulog na po siya nadatna namin, natutulog na siya. Nung nakita ko po siya kagabi, Lord, you're so faithful. No, sa isang 85 years old na ganon, hindi mo akalain na he can survive for that one. Hindi pa kayo maniniwala, nakabili pa siya ng relo niya. Bumili siya ng relo niya. Sabi namin, nakuha mo pa bumili. Sabi namin sa kanya. And sabi niya nga, naubos yung pera ko, sabi niya. Sabi namin, maglalayas ka pa ba? Hindi na, sabi niya. Ayoko na, sabi niya. Nakakapagod. Sumakit daw yung binti niya, sumakit yung dibdib niya. Sabi ko, nakakapagod yun. Siguro kahit tayong malakas, sobrang haba ng nilalakad niya.
Sobra. Kaya sabi ko, yung naramdaman ni Brother Michael, nagpapasalamat ako sa kanila, kay na Sister Monique, talagang halos talaga umikot-ikot sila, kay na Sister RB, sa inyong lahat, no? Physical man, na paglakad, na paghahanap, o spiritual sa pamagitan ng inyong panalangin. Alam ko po, PSJC family, tulong-tulong tayo para makita si Tatay. At pinatunayan ng Panginoon, buhay siya. Buhay ang Diyos sa atin at hindi niya tayo pinababayaan. Sabi ko, Lord, salamat sapagkat ngayon patutunayan mo sa mga taong nagsalita sa akin ng negatibo, mali silang lahat. No? Mali silang lahat. Namaya magpapapicture ako kasama ng tatay ko, tsaka kay Popos. Amen. Sabi ko, ayoko po kasi ng ganon. Kumbaga parang, sa amin na lang, di ba? Kung ano man yung gagawin namin sa Kanya, sa amin na lang. Kasi gusto nila lahat ng gagawin namin, pinopost namin, at sabi ko, Lord, kaya nung nakita ko yung tsinelas niya kahapon, nung pag-uwi namin, nakita ko yung tsinelas, yun ang susuot niya bukas. Ngayon nga po, sa worship service, binili ko siya para panambahan niya. Nung nakita ko yun, Lord, may susuot niya yan. Huwag mo nga hayaan na mapabayaan. And you know the greatness of the Lord. Sino po ang nakasumpong sa Kanya? Konsihal na Kristiyano. Sina Sister Jovelyn at Brother Darius nagbibigay ng 1,000 para pampamerienda nila. Lumapit po sa akin mismo yung konsihal, si Konsihal Babes po siya. Pero lalaki po. Lumapit po siya sa akin, Pastor, lahat ng ginawa namin walang bayad. Lahat ng ginawa namin, yun lang dapat gawin ng isang konsihal, ng isang bayan or ng isang lugar, sabi niya ganyan. At yung nangyari sa tatay mo, hindi lang namin sa kanya gagawin. Napakabait nila, lahat sila. Mula doon sa Barangay Tanod, inasikaso nila ang tatay ko, pinakain nila, pinatulog nila. Dumating nga kami, para siyang baby na may nakabantay na isang Barangay Tanod, binabantay siya, baka mahulog siya. Sabi ng konsyal sa akin, hindi ko po matatanggap yung perang ito. At naniniwala ko ang Diyos sa magpapala sa kanila. Ibabalik ng Panginoon lahat ng mga bagay na ginawa nila sa father ko. Hindi namin sila makakalimutan. And continue to pray for those people in Barangay 61, Tondo, Manila, na ang Diyos ang gumawa at kumilos sa kanila. And tinatanong ko naman yung tatay ko kung gusto niya na umuwi sa Pampanga. Sabi niya, wala na akong kamag-anak doon. Sabi niya, meron ka. May kamag-anak ka doon. May asawa ka nga doon at saka anak. Sabi niya, hindi, wala na sila. Hindi naman nila ako inaasikaso. Buti pa dito, masarap ang ulam ko. Sabi niya, buti pa dito kung kumakain ako sa oras. Yun ang hindi nila alam na ang tatay ko po, nagsusumbong, hindi ko po sinisiraan ng family ko. Pero kaya ko po kinuha ang tatay ko dahil sa ganyang sitwasyon. Matanda na po siya. Noon ko pa po yan kinukuha. Ayaw niya lang at ang pinipili niya po sila. Sa totoo lang po, kung simula po ng 1997 na maging pastor po ako, hindi na po kami magkasama ng tatay ko. So kung 1997 po siya, almost ilang taon na po. Diba? 28 years? No, 28 years, 27 years, ganyan. 28 years na po na hindi kami magkasama. Kaya kumbaga parang, sabi ko, talagang yun ang pinili niya, yung family niya doon. At hindi ko noon po siya masisisi kasi family niya po yun. Kaya ngayon po, it's time for us to pay back sa kanya. Kaya kami po yung nag-aalaga sa kanya para po dito na muna siya kung sakasakali na hindi muna po siya sa Pampanga para po alagaan po namin siya dito. Kaya lang hindi namin alam, sabi nga ng asawa ko kagabi, ikakadena na kita para hindi ka na makawala, hindi ka na, sabi niya, oo, sige, sabi niya. Kasi ano po siya kumbaga lakad siya ng lakad talaga. Kahit dito po sa church, hindi po kayo maniniwala. Pag naglilinis po siya ng dito sa paligid, naglilinis po siya, ultimong ilalim ng mga sasakyan, pawalisan po niya. Kaya ganun po siya baga, malakas pa siya. Amen. Nawa nga, dumating sa pagkakataon, tatanda ako. Hindi ko lang alam kung hahanapin ako ni God kung mawawala ako.
Amen. Pero salamat sa Panginoon na talagang nakita namin siya. Isang malaking pagpupurit pagsamba talaga. Sabi ko, kulang. Panginoon, kulang. And habang umaawi tayo kanina, naluluwa ako. Sabi ko, Lord, bakit ganito? Bakit ako umiiyak? Sabi ko, kasi kumbaga parang pinatunayan niya sa akin na paglingkod ka. Kahit na masakit yung sinabi nila sa akin. Pero sa huli, pinatunayan pa rin ng Panginoon. Nagkakamali sila. Kasama namin ang Diyos. Oo, mayaman sila, may pera sila. Pero, aanhin mo ang pera, wala ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. God is really great. Bigyan po natin ang pinakamalakas sa kalakpakan natin. Please open your Bible to Daniel chapter 3, verse 8 to 18. Thank you, sister. Salamat. Daniel chapter 3, verse 8 to 18. Sabay-sabay po tayo. Dahil dito, sa oras na iyon, ay nagsilapit ang ilang mga taga-Kaldea at nagsumbong laban sa mga Hudyo. Sila'y nagsisagot at nagsabi kay Nabucodonosor na hari, O hari, mabuhay ka magpakailanman. Ikaw, O hari, magpasya sa bawat tao na makarinig ng tunog ng korneta at ng flauta, ng alpa, ng sambuko, ng salterio, ng gaita, at ng lahat ng mga sari-saring panugtog ay magpatira pa at sasamba sa larawang ginto. At sino mang hindi magpatira pa at sumamba, iahagis sa gitna ng mabangis na hurnong naglilinas na may ilang Hudyo na iyong inihalal sa mga gawain sa lalawigan ng Babylonia na si Sadrach, Mesach, at Abednego. Ang mga lalaking ito, O hari, ay hindi ka pinakundanganan. Sila hindi nangaglingkod sa iyong mga Diyos, ni nagsisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Nang magkagayoy sa puot at usok ni Nabucodonosor, ay nag-utos na dalhin si Sadrach, si Mesach at si Abednego. Kanilang ang dinala ang mga lalaking ito sa harap ng hari. Si Nabucodonosor ay sumagot at nagsabi sa kanila, Sinasadya nga ba ninyo, O Sadrach, Mesach at Abednego, na kayo hindi mangaglingkod sa aking Diyos, ni magsisamba man sa larawang ginto na aking itinayo? Kung kayo nga'y magsihanda sa panahong iyang marinig ang tunog ng korneta, ng flauta, ng alfa, ng sambuko, ng salterio, ng gaita, at ang lahat ng sari-sari panugtog, na magpatira pa at magsisamba sa larawan ng aking ginawa. Mabuti, ngunit kung kayo hindi magsisamba, kayo iahagi sa oras niyaon sa gitna ng mabangis na hunong nagdiningas. Asinong Diyos ang magliligtas sa inyo sa aking kamay? Si Sadrach, si Mesach, at si Abednego ay nagsisagot at nangagsabi sa hari, O Nabucodonosor, kami ay walang kailangan na magsasagot sa iyo sa bagay na ito. Narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hurnong nagdiningas at ililigtas niya kami sa iyong kamay, O hari. Ngunit kung hindi, talasasin mo, O hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni magsisamba man sa larawang ito na iyong itinayo. Amen. Faith that will not bow. Could you just imagine Daniel chapter 3 verse 8 up to 18? How God, the Lord Almighty, proceeds everything that He has done for all His servants para sa lahat ng kanyang mga hinirang.
Isang malaking pagsubok ang nangyari po sa tatlong magkakaibigan. How their faith was being tested on how they know God, who is Almighty, na kanilang pinaglilingkuran. Na habang sila'y naglilingkod sa ating Panginoon, they want everything to be in proper place. Lahat ay may saayos. Sapagkat nakita nila kung gaano katapat at kung gaano kabuti ang Diyos sa kanilang mga buhay. But this happened to test their faith, para po matesting yung pananampalataya na meron po sila. Pananampalataya na maaari nilang gawin na excuse, sapagkat mabibingit sa kamatayan ang kanila pong mga buhay. Pwede nilang sabihin sa Diyos, Panginoon, pwede bang pagbigyan mo muna kami sa araw na ito, sa lugar na ito, o sa mga pagkakataong ganito, sapagkat papatayin kami kung hindi kami susunod sa kanila, dahil yun ay batas. Dahil hari po ang nagpapatupad at hindi po pwede nilang suwayin. That's why Nabucodonosor gumawa po siya ng isang larawang ginto. At yung larawang ginto na yon symbolizes his God. Ito po yung kanyang Diyos na sinasamba, kung bakit siya makapangyarihan, kung bakit po siya may mga bagay na meron siya na wala ang iba. Actually, hindi po yun ninais ni Nabucodonosor. Yun po ay, kung titignan po natin, yun po ay mga panukalang ibinigay sa kanya ng kanyang mga pinuno. Hindi niya po ibig na magkaroon ng isang rebultong ginto para sambahin ng ibang tao. Ito po'y nais lamang ng kanyang mga hinirang na pinuno so that the Jewish people, yung mga tao po na naglilingkod sa tunay na Diyos kay Yahweh, ay masubukan at mapahamak. Di po ba? Kaya makita natin, yan din po yung ginagawa ng dyablo sa buhay ng bawat sa atin. Gusto niya, ang bawat sa po sa atin ay magkaroon ng kapahamakan na sa kalagitnaan ng pananampalataya na meron ng bawat sa atin, hindi pwede na hindi magkakaroon ng pagsubok. Everything will be tested. All of us, from the pastors, to the workers, to the members of the church, mula bata hanggang sa pinakamatanda, ay pwedeng maaring makaranas ng tinatawag na pagsubok. At yun yung pagsubok na dumating kay Shadrach, Meshach at Abednego. Pwede nilang sabihin doon sa hari na, pwede sabihin nila sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran, pag nakikita nila kami, sasamba kami. Pag hindi nakikita, pwede namang hindi kami sasamba. Pero hindi po yun ang naging desisyon ng magkakaibigan. They stand on their faith. Pinanindigan po nila yung kanilang pananampalataya. And sinabi po nila, we will never bow our knees to your gods. Hindi kami luluhod o sasamba sa larawang ginto na iyong itinayo. Kung titingnan natin, napakatapang, napakatibay, napakaganda ng paninindigan nung magkakaibigan na yon. How they will fight for their faith, how they fight for their God. Ipinaglalaban po nila yung kanilang Diyos. Siguro kung isipin natin, mga minamahal na mga kapatiran na naririto, okay, I will not go to any church just to worship idols. Hindi ako pupunta ron. Pero tandaan natin, in our life that we live today in this world, we have many golden images that are presented to us. These golden images tests all our faith. These golden images represents those who snatch the place of God. Lahat ng bagay na umaagaw
Amen. Lahat ng bagay o ano man yan, tao man yan, bagay man yan, material man yan, even our emotions, even our pride. Kung ang isang bagay nito, tao ito, emotions na ito ay nag-aagaw doon sa place, doon sa kinalalagyan ng Diyos sa ating mga puso, sa ating mga buhay. It is called golden images. Isang larawang ginto. Sabi nga, golden images is something that change your focus from God to them. Kung may mga bagay daw, kung may mga atensyon na inaagaw po sa atin para maalis po tayo doon sa sentro natin sa pananampalataya, para maalis tayo doon sa sentro natin sa paglilingkod sa ating Diyos, it is also golden images. Kaya we are not talking about the literal, amen po ba, or the images per se. Pero kailangan nating isaisip at sa puso, kung may mga bagay na umaagaw man sa atensyon natin para sa Diyos, kung may umaagaw man ng focus natin at paglilingkod natin para sa Diyos, it is your golden images. And the question is, how will you fight? Paano ba natin ipaglalaban? Alam niyo po ba na halos karamihan po ng mga kamag-anak namin sa Pampanga, they are not yet believers. Kahapon po, nung kami mag-asawa ay naglalakbay papuntang Loton, nakarating pa po kami ng monumento. May tumawag po sa akin yung kapatid ko, ang sabi sa akin ng kapatid ko, Kuya, nagpahula kami dito. Ha? Sabi ko, ako naman, ano naman ang sabi ng manghuhula? Makikita nyo daw si tatay sa Makati. Makati? Oh, ganun ba? Sabi ko ganun sa kanila. Nagpunta nga kami ng Makati. Totoo naman po, nung nagpunta kami ng Makati, tama ba si manghuhula? Kaya po kami nagpunta ng Makati to check all the CCTV footage of MMDA. Kasi nandun po si Randy, yung asawa po ni Sister Margie. So, pero pagpunta namin ng Orense, Makati, sabi po ng MMDA, Sir, wala na po ditong CCTV footage ng mga streets. Kung gusto niyo po, pumunta po kayo sa Ugong, Pasig City. Nandun na po ang main ng MMDA. Doon na po nakatayo yung aming malaking building. Sabi ko, wala. Malabo na makita dito si tatay sa Makati. So nagpunta po kami sa Ugong, Pasig. At pagdating namin sa Ugong, Pasig, ang laking building. Nagtanong na naman ako, Ma'am, hinahanap ko yung tatay ko. Gusto ko pong magpa-review sana ng mga CCTV. Saan? Sabi niya, sa Las Piñas po, at saka sa Manila, sa may Loton. Tumawag po yung gwardiya na babae, ibinigay sa akin. Pagkabigay sa akin, kausapin mo, sir. Sabi niya sa akin, Sir, hindi namin sakop ang Las Piñas. Hindi rin namin sakop ang Manila. Yan po ay nasa ilalim ng local government. Kung meron po silang CCTV, sila lang po ang inyong tanungin. So sabi ko, wala talaga. Hindi namin siya talaga makikita sa CCTV ng kahit sa Pasig man o sa Makati. Kaya, sabi ko, wala talaga. Hindi talaga namin makikita. Sabi po ni Randy, Pastor, lakarin mo na lang mula dito sa MMDA building hanggang sa Mega Mall. Malapit lang yan, Pastor. Sabi niya. Nilakad ko po. Nilakad namin mag-asawa mula Ugong hanggang sa Mega Mall. Siguro po mula Annex hanggang Pure Gold. Ano ba to? Pagganti? Nilakad po namin mag-asawa, binaybay po namin. Kasi sabi niya malapit lang eh. So, nilakad po namin. Sabi, okay lang, sabi ko, alam naman sumakay pa tayo. Nandito na tayo, sabi ko. Sanay naman akong lumakad. Tapos nagtanong po ako dun sa gwardiya, Sir,
Saan po dito yung sakayan ng carousel? Diyan, sa kaliwa, kanan, sa dulo. Ganun ang sabi niya okay, sige sir, salamat po. Dulo nga. Nilakad na naman namin mula annex hanggang moonwalk. Ang layo. Sabi ko, ganito pala kalayo. Sabi ko, sakit na. Tapos, pag sumakay ka pa naman ng carousel, aakyat ka. Alam niyo po, bago ka makasakay ng carousel, naliligo ka ng pawis. Sabi ko, Lord, paano namin hahanapin ang tatay ko? Hanggang kailan ko hahanapin ang tatay ko? Kaya purihin ang Panginoon. Pagkatapos ko ng bagay, lahat ng hirap, lahat ng pagod, tinignan lang ng Panginoon, susuko ka ba o hindi? And I told to the Lord, Lord, ikaw po ang bahala sa tatay ko. Alam niyo po, hindi kami ang nakakita sa Kanya. Tingnan niyo po mabuti, hindi kami ang nakakita sa Kanya. Pinatunayan ng Panginoon, wala kang gagawin, ako ang gagawa. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Kaya dito, makita natin, sometimes it is really falling into place. Yung bagay na sinasabi natin sa buhay ng bawat sa atin, I cannot testify to you all these things. Kung hindi ito nangyari, paano ko i-testify sa inyo? And itong nangyari, sabi ko, Lord, pinapatunayan mo lang sa akin na I am a servant of God. Tapos, biglang ganito ang mangyayari. May malaking problema. Kung kayo na problema, kayo kung paano ko mangangaral sa araw na ito kung wala ang tatay ko, ako rin na problema. Paano ko mangangaral? Kagabi, dumating po kami sa bahay, 1 o'clock. No, in the morning, 1 a.m. Inasikaso pa po namin siya, tapos pinakain namin siya, sabi namin, gusto mo magkape? Nagkape po siya, binantayan pa namin. So 2 o'clock, tsaka kami nakaakyat. Ay ko, ilang oras na lang. Tapos, kailangan gumising, maaga. Ay ko, Lord, pero hindi ko ipagpapalit because you are so good. Golden images became the rivals of God into our hearts. Yung pong mga golden images na yan po yung nagiging karibal. Yan po yung nagiging kalaban ng Diyos sa puso ng bawat sa atin. Kaya kung meron man po sa buhay ng bawat sa atin, nararamdaman natin na umaagaw sa atensyon, umaagaw doon sa pag-ibig natin sa ating Panginoon, it is your golden images. It was built in your house. It was built in your hearts. It was built in your minds. Bakit? That will make your faith far away from the truth. Ito yung maglalayo doon sa iyo sa katotohanan. Kaya nga, golden images does not only mean about idols. No, hindi po ito tumutukoy lamang sa mga Diyos-Diyosan, but there are those who place, sabi doon, our reasons or alibi to make excuses to God. Ito rin po yung mga alibi natin. If you have excuses and alibis in serving the Lord, ito yung ginagamit nating mga katwiran, excuses para hindi natin magawa yung mga bagay na gusto nating gawin sa ating Panginoon. It is your golden images. It is the golden images that was put into your mind, into your life, sa buhay mo. Ang masakit pa nito, these golden images pretends to be God of your life. Naintindihan niyo po ba yun? Nagkukunwari silang iyan ang Diyos mo. Iyan ang tatayo na Diyos mo. At iyan ang dapat mong paglingkuran sa iyong buhay. Kaya nga, ang magiging katanungan sa atin ngayon, are we going to let these golden images be the center of our faith? Hahayaan niyo po ba na yung bagay ba yan, emosyon ba yan, amin po ba, karir ba yan, ano ba yung umaagaw sa iyo sa atensyon mo at paglilingkod mo at pananampalataya sa Panginoon? Hahayaan mo ba na agawin ng mga yan? Will you let all these golden images be the center of your faith? Sabi dito, to let these golden images destroy your spiritual status. Sila yung sisira ng ating mga spiritual na kalalagayan. Sino bang umaagaw ng atensyon ng mga kabataan? Sino ang umaagaw ng atensyon ng mga nanay? Sino ang umaagaw ng atensyon ng mga tatay?
And those attentions, amin po ba, di po ba, kapag yun ang pinagtuunan natin ng pansin, makikita na natin yung sarili natin, wala na tayo sa katotohanan, malayo na tayo sa Panginoon. Bakit? Ang ikakatwiran natin, maintindihan naman ako ng Panginoon. Pero hindi mo alam, you already fall into trap of the golden images. Pero tingnan nyo si Shadrach, Meshach at Abednego, they do not use excuses. Ang sabi nila dito, even my God, tingnan mo, sabi niya, Haring Nabucodonosor, kahit na hindi kami. The last verse, sabi niya dito, ngunit kung hindi, talasasin mo, Hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong Diyos, hindi kami magsisasamba, kahit hindi kami nila tulungan, kahit hindi kami tulungan ng aming Diyos na pinaglilingkuran. We will not change our mind. Tayo ba? Ganyan din tayo? Yan ba yung nararanasan natin? That whatever things happen, hindi natin gagawin alibi yung mga bagay na ito sa ating mga... Sometimes, it is really important. Amen? Sa totoo lang, minsan napaka-importante ng isang bagay at minsan ang kapalit nun ay yung paglilingkod mo sa Diyos, yung pananampalataya mo sa Diyos. Minsan nga po, ang kapalit niyan, material pa eh. Amen? Minsan, ang kapalit niyan, material pa. Pero, ipagpapalit mo ba yung Diyos na pinaglilingkuran mo ngayon? From the opening song, Tunay na Diyos, to the worship song, sinabi niya doon na nasa iyo lahat, ikaw ang tagapagaling, Yahweh. To the worship song, ang sabi niya, ikaw ang Diyos sa amin. Church, huwag niyo pong hintayin na magkaroon kayo ng matinding pagsubok para kilalanin niyo na ang Diyos ay mabuti sa iyong buhay. Even now, that you don't have problems, sanayin mo ang sarili mo na ang pinagkakatiwalaan mo ay ang Diyos. Sanayin mo ang sarili mo na ang Diyos lamang ang paglilingkuran at sasambihin mo sa iyong buhay. Hallelujah! All men. Kaya dito makikita natin, magiging maliwanag sa atin, all men has their own golden images in their lives. Ikaw, ako, na naririto ngayon, may itinata yung golden images sa buhay ng bawat sa atin. Sometimes, hindi natin ito napapansin. I have already these golden images. Amen po ba? Kaya pala nangyayari sa akin ang bagay nito. These golden images already destroying my spiritual life. So golden images may be things. Golden images may be men. And golden images minsan emotions. Things that it's in our minds. At alam niyo po ang katotohanan, golden images sometimes are deniable, unnoticed. Alam niyo po ba ibig sabihin niya? Hindi mo napapansin, hindi mo siya namamalayan, meron ka na palang golden images. Kasi diba, isa-isayin natin sa sarili natin. Oh, ito ba? Ito ba yung nagiging hadlang? That is my golden images. Sometimes husband, sometimes wife, sometimes your children. They can be golden images. Sometimes your career. Amen? Anything that's snatch away you far from God, it is golden images of your life. Kaya nga, kapag may golden images tayo na unnoticed, amen po ba? Hindi rin natin nanonotice, we are ruined. Unti-unti na tayo nasisira. Unti-unti na tayo, amen po pa, binabagsak dun sa ating pananampalataya, dun sa ating paglilingkod. And the worst thing, we became servants of that golden images. Sabihin nga po natin, alipin ako ni Kristo. Sabihin natin ng buong puso, alipin ako ng Diyos. Pag sinabi natin alipin tayo ng Diyos, kanino tayo? Sino nagmamayari sa atin? Ang Diyos. But I'm sorry, sometimes men became, or Christians became servants of golden images.
At ang papel ng golden images sa lahat natin bilang mga mananampalataya ay agawin tayo doon sa matatag at matibay na pananampalataya. Sino ang titirahin niya? Yung mahihina ba? Sometimes, kahit malakas ka, ikaw ang titirahin. Shadrach, Meshach at Abednego, mahihina ba sa pananampalataya o malakas sa pananampalataya? They're strong. But they face this testing in their lives. Kasi naniniwala tayo kung susubukin tayo sa golden images at mahina ang pananampalataya natin, madali tayong babagsak. Kaya nga ang topic natin, faith that will not bow. Hindi siya susuko. Hindi siya magpapakumbaba sa anumang golden images. It will remain stable. It will remain faithful to our God. Piliin natin yung Diyos. These three men, amen po ba? The story of these three men. Hallelujah. They can pretend to worship. Sabi ko nga sa inyo, pwede sila magkunwari na haba for the sake of their safety. For the sake of their security. Habang sila'y nag-worship sa golden images, papatayin sila kapag hindi sila nag-worship. They can pretend. Pwede nilang sabihin siguro sa Diyos, Panginoon, nalalaman mo yung puso namin para sa iyo. Pero mamamatay kami kung hindi kami sasamba. Sasamba lang kami. Pero, kunyari lang. Amen. Di ba may mga ganyan? Akala natin, kunyari lang yung ginagawa natin. Akala natin, biro-biro lang yung ginagawa natin. Amen po ba? Hindi natin siniseryoso. Hindi naman talaga tayo seryoso sa ganung bagay. Ay, na makuha yung attention ko nito. Pero hindi mo alam ngayon. You're already luck. Servants ka na niya. Noong nagsusugal po ako, akala ko, sabi ko, hindi ako mapo-fall dito. Kasi noong nakikita ko yung mga pinsa ko na nagsusugal, ay, hindi ko magagawa yan. Siguro maaaring magsugal ako. Nung tinuturuan nila ako ng sugal, inisip ko na sa sarili ko, mukhang hindi ako magiging ano nito. Hindi ako magiging fan nito. Makakalimutan ko rin ito. Pero hindi ko na malayan yung sarili ko. Andun na ako eh. Bisyo ko na siya. Nagagawa ko na siya. Kahit magdamagan na nagsusugal, nagagawa ko na siya. Why? Because I will be in trap. Mga youth, sa kayo natatrap ngayon? Sinong umaalipin sa inyo ngayon? Ang Panginoon ba? How many hours you spend with God and how many hours you spend with other things? Sino mas malaki? Sino ang mas maraming oras? Kung sino ang mas maraming oras, siya ang Diyos nyo. Mga nanay, nasaan ang inyong oras? Ilang oras ang in-spend ninyo doon sa oras na yon para doon at para sa Diyos? Hindi nanghihingi ang Panginoon na maraming oras para sa atin. Ang hinihingi lang ng Panginoon isang araw para sa Kanya. Amen? And once you pray to the Lord, kapag tayo nanalangin sa Kanya, it is spending time with Him. Pero how many times, how many hours you spend with the Lord, and how many hours you spend with other things? Sabihin natin, masasabi natin, it is unfair. Mas marami pa yung oras ko para dito. Pero sino ang nagpapala sa'yo? Diyos. Saan galing ang buhay mo? Sa Diyos. Ngayon, sabihin niyo po sa akin, wala ba kayong golden images? Meron. Madidiscover natin, oo nga, ito yung golden images ko, hindi ko namamalayan, golden images ko na pala ito. Amen? Gagayahin ba natin sa Shadrach, Meshach at Abednego? My faith, my knees will not bow in that golden images. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag mong isusuko ang iyong pananampalataya. Amen? Hallelujah? Kasi, di ba, nakakalungkot isipin, marirealize mo nga, oo nga, ito na yung nangyayari sa akin. Ito na yung bagay na ginagawa ng diablo sa akin. You should not allow that faith to bow that in golden images.
let our faith overcomes. Amen? Hayaan natin na magtagumpay yung ating pananampalataya. The real test is whether we will stand by our allegiance to our Lord or we will give up. Amen? Mag-yield ba tayo kahit na may mga pressures? Mag-yield ba tayo sa Diyos kahit na may mga pagsubok? Hahanapin pa rin ba natin yung ating Panginoon kahit na marami tayong nararanasan? Kasi di ba may naririnig tayong mananampalataya, naglilingkod naman ako, nananalangin naman ako, pero bakit ang dami kong problema? Yan ang isipin mo. Kung hindi ka naglilingkod at nagpe-prayer, sa dami ng problema, bumagsak ka na, baka ganyan ka na, oh. Amen? Kaya tignan mo, kahit na marami kang problema, okay ka pa rin. Bakit? Because you're praying, because you are believing in God. Kung hindi ka lang nananampalataya sa Diyos, sa dami ng problemang nararanasan mo, baka nanguhuli ka na ng langaw ngayon. Tama ba? You're already in depressions. Hallelujah. And you may commit suicide anytime. Kaya, isipin mo na lang mabuti, hindi pa rin. Amen po ba? Ang Diyos pa rin ang pipiliin ko. Ang Diyos pa rin ang paglilingkuran ko. Or, you will live a life of compromise. Hahayaan mo bang ikompromiso ang iyong pananampalataya? Faith cannot be considered faith if you will not be faithful to God's Word. Yung pananampalataya po daw, hindi matatawag na pananampalataya kung hindi po tayo mananatiling tapat sa salita ng Diyos. That's why Paul said, there is no other gospel. Galatians chapter 1 verse 6 to 10. Galatia 1:6G, sabay-sabay. Ako'y namamanga na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo, buhat na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo, na ito'y hindi ebanghelyo, kundi mayroong ilan sa inyo'y nagsisiligalig, nang-agiibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa sa inyong tinanggap na, ay matakwil, sapagkat ako bagay naghihikayat ngayon sa mga tao sa Diyos, o ako bagay nagsisikap ng magbigay lugod sa mga tao. Kung ako ay magbibigay lugod sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. Even Paul, kahit si Pablo, nakapansin niya na yung mga mananampalataya sa Galatia, sabi niya, bakit kayo dalhin yung tinalikuran ng ebanghelyo ni Kristo at pumalig kayo sa ibang ebanghelyo? That is also golden images. Alam niyo kung bakit sila pumaling? Kasi yung mga taga-Galatia, napansin nila mas maganda dito. Amen. Mas maganda sa ebanghelyong ito. Amen. Kaysa dito sa ebanghelyo na itinuturo ni Pablo tungkol kay Kristo. Amen, dito tinuturo din naman si Kristo. Dito na lang din ako, mas maluwag pa. Pero sabi ni Pablo, kay dali ninyong makalimot sa tunay na ebanghelyo. There is only one gospel. Kung paano meron lang iisang Diyos at hindi pwedeng palitan ang posesyon ng Diyos. Amen? There is only one Christ and there is no other Christ. We cannot compromise to other gospel. Do not compromise yourself to other gospel. Paul will not allow to accept even it is very near to the gospel of Christ. Malapit naman. Si Kristo rin naman ang ipinapangaral. Amen. Marami na pong church member natin lumipat sa ibang church. Pero alam niyo po ba, sinasabi nila, iba talaga sa church niyo. Mga sinama ko sa anniversary. Amen. Alam ko po, marami kayong napansin. Amen. Marami kayong umiinog sa isipan po ninyo kung ano ang nakita ninyo sa anniversary. Kaya ako dinadala kayo sa ibang church. Bakit? Hindi para ipahama kayo, para ipakita sa inyo, ganyan pala ang worship sa iba. Ano sabi ni Shobi? Bakit ang dilim? Kasi nasanay tayo, ang church natin, ang liwaliwanag. Lahat ng ano natin,
bintana natin, almost lahat gusto natin buksan. Pero pagpasok mo doon, napakadilim. Ang liwanag lang doon sa stage. Saan ka nakakakita ng ganun? Sa club, di ba? Tapos merong umiikot na parang disco ball. Amen? O, di ba? Nakita ninyo. Hallelujah. Yung mga umalis na, hindi na nila kasi nadatnan yung nangaral ng 3. Nag-preach ng 3. Hallelujah. Yung nagpatotoo na babae, na walang ibang sinabi sa patotoo, kundi milyon. Nag-umpisa sa milyon. Nagugutom na siya, wala na siya makain, meron pa siyang 3 milyon. Sabi ko, ano ba to? Niloloko na lang tayo nitong babae na Eri. She's really boasting herself. Pinangakuan niya yung church na yun, pag-aaralin ko lahat ng hindi nakakapag-aral. I will tell you, hindi niya magagawa. Sabi ko, Lord, Amen. Kung titingnan natin, not all church. Kung dito, makita natin, pag nag-anniversary tayo, matapos muna ang pangangaral ng salita ng Diyos bago mga special numbers. Amen? Bakit? Kasi importante sa atin ang salita ng Diyos. Pero sa iba, tignan ninyo, napansin nyo ba? Pinakanta na nila ng pinakanta. O, pagod na sila. Nung Word of God, labasan ng iba. Sa atin hindi. Ang pinakamahalaga sa atin, salita ng Diyos. Gospel of Christ is the very important thing for every one of us. That's why you need to remain in the gospel of Christ. Do not let that golden images. Sabi nga ni Pablo, gospel of Christ is my life. Amen? Ano ba buhay natin? Kilay is life? Cellphone is life? SM is life? Sabi ni tatay, tinapay is life? Hallelujah. Sabi ni Pablo, gospel of Christ is my life. Amen. Yung isang taong na hindi mabubuhay kung walang oxygen. Alam niyo po ba na kapag yung tao naghihingalo, yung kailangan ng oxygen, kung hindi mo siya sasaksakan ng oxygen, hindi siya mabubuhay. Ganyan tayo. Ang buhay natin nasa gospel. Kung wala ang salita ng Diyos, wala tayong buhay. Because gospel of Christ, the Word of God, is our life. 1 Corinthians chapter 9, verse 16, sapagkat kung ipinangangaral ko ang Ebanghelyo, ay wala akong sukat ipagmapuri, sapagkat ang pangangailangan ay iniatang sa akin, sapagkat sa aba ko, kung hindi ko ipangaral ng Ebanghelyo. Kaya di ba, kalungkutan para kay Apostol Pablo na hindi niya may pangaral ang mabuting balita. Marami, di ba? Meron pang ang sulat niya na gusto kong pumunta dyan, pero hinahadlangan ako ni Satanas. Amen? Anong sabi niya, Apostol Pablo? Meron akong karamdaman, ipinanalangin ko ng 3 beses, pero hindi pa rin inaalis ng Panginoon. Anong sagot sa akin ng Panginoon? Ang biyaya ko ay sapat sa iyo at sa iyong pangangailangan. Nagre-reklamo kayo sa karamdaman ninyo? Huwag kayong magreklamo. Dahil yung karamdaman na iyon, diyan gagawa ang Panginoon sa iyo. Amen? Huwag mong isisi sa Panginoon, bakit ako may karamdaman? Nagsisimba naman ako. Bakit ako may karamdaman? Naglilingkod naman ako. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, patutunayan mo na sa kabila ng karamdaman ito, makikita nila malakas ako. Makikita nila ang kapangyarihan mo na dadaloy sa aking buhay. Di ba? Sometimes pride is a golden images. Amen. Yun po yung nagiging sagabal. Amen po ba? Kaya nga, lahat ng mga mananampalataya, sabi doon, we need to take the gospel as our personal things. Amen. Tanggapin daw natin yung mabuting balita bilang ating personal na kagamitan. Hallelujah. May mga bagay po na hindi mawala-wala sa inyong buhay, ayaw nyo mawala sa inyong buhay, ituring mo na yung salita ng Diyos na hindi pwedeng mawala sa iyo. Yan po ang mabuting balita. Number 2, we need to consider the importance of the gospel to our lives. Gaano ka-importante yung mabuting balita sa iyo. And lastly, sabi doon, we need to verify if the gospel that we have received is legit or fake. Kung hindi pinapangaral si Kristo at ang itinataas ay ang tao, di ba sabi nga kanina,
yan ay hindi gospel ng Panginoon. Ang itinataas dapat ay si Kristo. Yan ang legit. Hindi itinataas ang relihiyon, hindi itinataas ang samahan, hindi itinataas yung nangangaral. Dapat ang itinataas ay si Kristo lamang. Yan ang legit na gospel. Pero kapag sinabi nila, dito ka na lang sa church namin, kasi dito sa church namin, ganito, pay. Dahil hindi pwedeng mangako ang church ng kahit na anong magagandang bagay. Dahil ang lahat ng magagandang bagay, ang Panginoon lamang ang pwedeng magbigay. Kaya di ba? Wala tayong sinasabi dito sa church natin na our church is perfect, dito na lang kayo. You can. Kung ayaw niyo po sa church ng Philippine Holy Joy, maluwag ang pintuan. Pwede kayong mamili. And then, kung gusto mo i-compare ang iglesia ng Philippine Holy Joy sa iba, pwede mo i-compare. But I will remain faithful, not in the Philippine Holy Joy Church, but I will remain faithful to Christ. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 11, verse 4 to 15. Sabay-sabay po tayo. 2 Corinthians 11, 4 to 15. Sapagkat kung yaong paririto ay mga ngaral ng ibang Jesus nang hindi namin ipinangaral, o kung kayo ay magsisitanggap ng ibang espiritu na hindi nyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi nyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. Sapagkat inaakala kong sa anuman ay hindi ako huli sa lubang mga dakilang apostol. Datapwat bagaman ako'y magaspang sa pananalita, gayon ba, hindi ako kaalaman. O sa kaalaman, hindi, kundi sa lahat ng paraan ay pinahayag namin ito sa inyo. Ako nga bagay nagkasala sa pagpapakababa sa aking sarili, upang kayo'y mga taas dahil sa ipinangaral ko sa inyo na walang bayan ng ebanghelyo ng Diyos. Aking sinasamsaman ang ibang mga iglesia sa pagtanggap ko ng upa sa kanila upang ipangasiwa ko sa inyo. At pagka ako'y kaharap ninyo at ako'y nagkukulang ng ikabubuhay, ako'y hindi naging pasan sa kanino man. Sapagat mga kapatid, nang sila'y manggaling sa Macedonia, ay tumakip ang aming pangangailangan. At sa lahat ng mga bagay, ay pinag-ingatan kong huwag maging pasanin ninyo. At mag-iingat nga ako kung paanong nasa akin ang katotohanan ni Kristo. Sino man na hindi nakapipigil sa akin sa pagmamapuring ito sa mga dako na makaya. Bakit? Sapagkat hindi ko baga kayo iniibig. Nalalaman ng Diyos, datapat ang aking ginagawa ay siya kong gagawin upang maputol ko ang kadahilanan sa mga nagnanasa ng kadahilanan, upang sa anumang ipagmamapuri nila ay mga sumpuan sila na gaya namin. Sapagkat ang mga gayong tao ay bula ang apostol, mga magdarayang manggagawa na nagpapakunuring mga apostol ni Kristo, at hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpupunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay mamagpunwari na waring ministro ng katwiran, na ang kanilang wakas ay mga sang-ayon sa kanilang magawa. You see, Satan can pretend to be a good. Kaya yung mga Diyos-Diyosan, mga minamahal ko ng buhay po natin, pansinin po ninyo. Do not live a life of compromise. Hayaan po nating masumpungan natin yung sarili natin. I will not bow my faith into that golden images. Let us all be careful with these fake gods or with this fake gospel. Ngayon, meron po akong 3 bagay na liliwanagin sa bawat isa sa atin about these golden images. What are these golden images that really pop up in the church? Number 1, the golden images of money and success. Amen? Tama ba o mali? Kapag may pera tayo, may kapangyarihan tayo. Kapag may pera tayo, madali tayong gumalaw. Amen? Hindi tayo nahihirapan. Pero hindi mo napapansin, hindi na ikaw ang nagpapagalaw sa pera, kundi ang pera na ang nagpapagalaw sa iyo. You should rule the money and not the money rule you. Amen? It became golden images. Hindi ko sinasabing masamang magkapera. Kung magkapera po tayo, it's okay. Kung pinaghirapan niyo po yung pera na meron ka, it's okay. Kasi pinaghirapan mo yan. Pinagtrabahuhan mo yan. But, do not let that money snatch you away from God.
Because it became not just money, but success. Yung katagumpayan na nararanasan natin, the fame that we have in our lives. Nakakatakot po. Amen? Ang hirap nung may pinagmamalaki ka. Hallelujah. Sino po dito yung, amen po ba, hindi natatakot pagka, di po ba, hindi tayo matatakot kung may pagkain tayo. Pero mas natatry mo ang pananampalataya mo kung wala kang pagkain, wala kang pera. Amen? Anong sinasabi ng iba? Makataya nga sa loto para naman nag-rely na sila dun sa loto. Hallelujah. Minsan pag nakakapanood din ako ng ng TV na nanalo ng 640 million pesos sa loto. Nakakatukso. Ano kaya kung ako manalo ng 640 million pesos? Amen? Magkano tithes nun? 64 million. Amen? Madaling ibigay kasi 640 million naman yung hawak mo eh. Hallelujah. Amen? Kung nakahawak ka ngayon ng 1,000 pesos na sinweldo mo, madaling ibigay ang tithes. 100 pesos lang yan. Amen? E paano kung sumweldo ka ng isang linggo na 7,000 pesos? Magkano po ang tithes? 700. Amen. Tithes pa lang yun. Wala pa doon wala pa ron pledges. Tama? Hallelujah. Kaya nagdadalawang isip ka kapag may pera, kapag wala kang pera, madaling magbigay. Amen? Pag may pera, mahirap magbigay. Alam niyo, unahin natin pag may pera tayo. Meralco bill, water bill, stock sa bahay. Amen, totoo. Budget. Naka-budget ba sa inyong offering and tithes? Di ba? Pag nagsweldo ka ba, naka-budget na kagad. Oops, alisin si 10%, hindi si 10%, hindi sa atin. Bago mag-budget, alisin mo na si 10%. Yan, laki-laki. Pinadala sa akin ng asawa ko, 34,000, di 3,400 kagad. Malaki-laki yun. Pero nasabi ng Panginoon, kapag ibinigay mo ng buong buo ang iyong ikapong, bubuksan ko ang lahat ng durangawan sa langit at ibubuhos ko sa iyong pagpapala. Sinong nangako? Tao? Hindi. Ang Diyos ang nangako. Kapag hindi mo binigay ang tithes mo, meron ka na golden images. Money. Matthew chapter 6 verse 19 up to 24. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tama at ang kalawang. Dito'y nanguhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit na doon hindi sumisira kundi ang mga tanga kahit ang mga kalawang. At doon hindi na mahuhukay at hindi na magsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon din naman ang iyong puso. Ilawan ng katawan ay ang mata, at ang tapat ng iyong mga mata ay ang buong katawan mo'y mapupuspos ng liwanag. Datapat kung masama ang iyong mata, ang buong katawan mo ay mapupuspos ng kadiliman. Kaya't kung ang ilaw na sumasayo ay kadiliman, gaano kaya kalaki ang kadiliman? Sino may hindi makapagdilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapabuotan niya ang isa at iibigin ng ikalawa. At kayo, sabi niya, o kaya ay magtatapat sa iya sa isa at mawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Amen. Amen. Wala tayong dala na dumating sa mundo. Wala din tayong dala na aalis. Hallelujah. Kung pinagkatiwalaan kayo ng Panginoon na malaking salapi, huwag kang matakot. Ibigay mo yan sa Panginoon. Amen. Hindi niya naman hinihingi lahat eh. Sa totoo lang, hindi humingi ang Panginoon. Nabigay mo sa akin ng lahat. Amen. Pero yung tithes na yun, sa Kanya yun eh. Hindi natin pwedeng kunin. Hallelujah. Kaya nga pinagalitan ko yung anak ko eh. Sabi ko sa anak ko, magkano ang sinahod mo? Almost 30,000 pesos. Magkano ang allowance natin?
sabi ko, na tinatanggap. Almost kalahati ng tinanggap mo. Sabi ko, na kalahati ng tinanggap mo. But he spent all the money for 4 days. Sabi ko, mayaman ka. Mayaman ka. Kasi ako, sabi ko, isipin ko pa yung water bill, isipin ko pa yung electric bill, isipin ko pa yung allowance ng kapatid mo nag-aaral, isipin ko pa yung pagkain natin. Pero lahat nagkakasya, hindi nagkukulang. Alam niyo po ang sikreto, bago ko tanggapin ang allowance ko, wala na po ang tithes. Tanungin niyo po sa treasurer, kung nahawakan ko si tithes, hindi ko po inahawakan. Alam niyo kung bakit? Ayoko siyang hawakan, dahil pag nasa kamay ko siya, matutokso ako. Sa totoo lang po, ayoko hawakan, kunin niyo na yan, kasi bago ko magastos. Bago ko magalaw. Amen? Imulat mo ang iyong mata kapag tinanggap mo ang sweldo mo. Kung may pera kang tinatanggap, imulat mo ang iyong mata. Huwag mong pag-interesan ang hindi sa'yo. Ibigay mo ang para sa kanila. At magpasya ka ngayon sa offering mo. Ang sabi lang ng Panginoon, hindi niya kailangan ng marami. Anong gusto ng Panginoon? Masayang nagbibigay. Kapag ibinigay mo piso sa offering, pero masaya ka. Masaya ka, ibinigay siya. It's okay. Tatanggapin niya ng Panginoon, kahit piso lang yan. Amen? Amen? Walang sukat sa offering. Pero pagdating sa tithes, 10% po talaga. Wala tayong magagawa. Kanya yon. Ibabalik niya ulit sa iyo yun. Kapag nakita niya yung katapatan mo, higit pa rin ang ibibigay niya sa iyo. Umaapaw, siksik, liglig. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, iwasan mo ang Diyos-Diyosan ng kayamanan at katagumpayan. Amen! Di ba dyan bumagsak si Balaam? Si Balaam, ayaw niyang isumpa ang Israel. Kasi kilala niya ang Diyos ng Israel. Pero ang sabi ni Balaam, alam niyo kung bakit nagkasala si Balaam sa Revelation? Kasi sabi niya, tara lumipat tayo. Baka sakali sa lugar na yon, pwede ko nang isumpa ang Israel. Actually, hindi siya interesadong isumpa ang Israel. Saan siya interesado? Sa ibibigay nung nagpapasumpa, si Balak. Kasi pwede niyang diretsahin si Balak. Huwag mo na akong tuksohin. Hindi ko pwedeng isumpa ang Israel. Dahil ang Diyos ng Israel ay makapangyarihan. Pero hindi. Sabi niya, tara, lumipat tayo. Baka sakali doon. Mag-offering tayo. Maisumpa ko na ang Israel. Hindi po totoo yun. Kahit saan nadako ka, sabi ng Panginoon, huwag kang susumpa. Si Gehazi, naalipin ni Elisha, amin po ba? Anong nangyari kay Gehazi? Nakita niya nag-o-offer dahil sinaaman na pagaling. O baka naman, Panginoon, ito na lang, tanggapin mo. Sabi niya, ayoko. Libre yan. Umuwi ka na, humayo ka na. Ano? Hinabol ni Gehazi. Sabi niya, nagpapakuha ang Panginoon kasi may dumating kaming bisita. Baka bigyan mo siya ng kasuotan. O sige, dalhin mo na rin pati mga pilak. Akala niya hindi siya nakita ng Diyos. Nakita siya ng Diyos. Anong sabi ni Elisha sa kanya? Simula ngayon, yung ketong ni Naaman, lilipat na sa'yo. Gusto niyo po bang magkaketong? Sabi mo nga sa katabi mo, gusto mo bang magkaketong? I'm not cursing you. Sa totoo lang, walang cursing na mangyayari po sa araw na ito. Pero ang ibig sabihin ko lamang po siya, nakita natin yung patunay. Amen po ba? Huwag tayong maging alipin. Huwag nating hayaan na yung kayamanan i-drive tayo. Mababasa niyo po yan sa 2 Kings chapter 5 verse 22 up to 27.
Amin po ba? At kanyang sinabi, lahat ay mabuti. Sinugo ako ng aking Panginoon at sinabi, narito, tumating sa amin ngayon ang lupaing maburol sa lupa Ephraim, ang 2 binata na mga anak ng mga propeta. Sinasamo ko sa iyo na bigyan sila ng talentong pilak at 2 pampalit na bihisan. At sinabi ni Naaman, matuwa ka, kunin mo ang 2 talento. At ipinilit niya sa kanya. At ibinalot ang 2 talentong pilak na 2 supot, 10 ng 2 pampalit na bihisan. At ang ipinasa ng 2 ang kanyang mga bataan at dinala nila sa unahan niya. At nang siya ay dumating sa burol, kinuha niya ang kanyang makamay at itinagos niya sa bahay at pinayaon niya ang mga lalaki at sila'y nagsiyaon. Ngunit siya ay pumasok at tumayo sa harap ng kanyang Panginoon. At sinabi ni Eliseo sa kanya, saan ka nanggaling, Gehazi? At kanyang sinabi, ang iyong lingkod ay walang pinaroonan. At kanyang sinabi, hindi ba sumasa iyo ang aking puso ng mga lalaki bumaba mula sa kanyang karo na sinasalubong ka? Panahon ba na pagtanggap ng salapi at pagtanggap ng bisan at ng mga olibuhan at ng mga ubasan at ng mga tupa o at ng mga baka at ng mga aliping lalaki at babae? Ang keto nga ni Naaman ay kakapit sa iyo at sa iyong bini magpakailanman at siya'y umalis na kanyang harapan na may keto na kasingputi ng niebe. Tinatakot ko po ba yung kayo sa umagang ito? Hindi po. Pero nakakapangamba lang kung tayo po na mga anak ng Diyos ay mapapalibig ng kayamanan. Diba? Si Ananias at Safira sa bagong tipan. Nagsinungaling sila doon sa pinagbilhan ng kanilang kayamanan at ibinigay sa mga apostol. Tinanong lang naman sila, yan na ba talaga ang pinagbilhan? Sabi nila, opo. Ano nangyari sa kanila? They died. This is not a curse. But God is looking for our faithfulness in the money. Amen? Maging faithful kayo sa pera. Kung may pera po kayo ngayon, maganda yan. Pero hayaan mong makita mo sa sarili mo, may parte ang Panginoon dito. Sa bawat pera na meron kayo, may parte ang Panginoon. Estudyante, may parte ang Panginoon sa inyo. Amen? Mga nanay, yung pampalengke ninyo, may parte ang Panginoon sa inyo. Amen? Hallelujah. Everything. Lahat ng allowance natin, may parte ang Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, kung malaki yung allowance mo, mas malaki ang para sa Panginoon. Kung kaunti ang tinatanggap mo, kaunti ang para sa Panginoon. Pero kung dadagdagan mo, naniniwala ko, hindi ka magsisisi sapagkat dadagdagan din ng Panginoon ang ibibigay sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Makapangyarihan ba ang Diyos? Sabi ng awit kanina. Kaya lang kanina, ang sarap kumanta, kaya lang wala kaming lyrics. Sabi ko, bakit blanco? Sabi ko, kanina kumandi. Di ba? Kinakain niyo yung wordings kanina, di ba? Sama-sama lang tayo. O buti na lang luminaw sa huli. Amen po ba? Pero napakasarap niyang kantahin. Parang, sabi ko, Lord, sige, patunayan mo sa amin, ikaw to, ikaw yung gumagawa sa amin. Hallelujah! Bigyan natin ng pinakamalakas sa malakakang ating Diyos sa buhay. Number 2, the golden images of pleasure and worldliness. Hallelujah. Sabi ko, Lord, sometimes ayokong ipangaral yung pagiging makasanlibutan. But we cannot. Sometimes pleasures and worldliness snatch us away from God. Tingnan niyo po, Hebrews 11:24-26. Sa pananampalataya, nang lumaki na si Moises, ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Paraon, na pinili pa niyang tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo na magsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Na inaring malaking kayamanan ang kadustahan ni Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Si Moses mayaman, si Moses prinsipe, si Moses makapangyarihan.
Bakit? Sapagkat anak siya na babae ng Faraon. Pero sabi sa salita ng Diyos, everything he trampled. He threw away it. For the sake of the Christ. Sabi ko nga, wala pa naman nun si Kristo eh. Pero nararamdaman na ni Moses na ang pinakamahalaga sa buhay ng tao, hindi kayamanan, hindi ang sanlibutan, kundi si Kristo. Amen? Siya ang pinakamahalaga sa atin. Siya yung number one na talagang magagawa niya ang lahat ng bagay sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi ko, Lord, minsan pinatunayan mo sa buhay po namin. Alam ko kagabi, nung nakita na si tatay, buong PHJC, talagang, you are so all happy. Amen. Alam niyo po ba na gusto ko kayong tawagan lahat kagabi para balitaan lang kayo? Kasi hindi kami makapagpigil. Kumbaga, hindi namin kayang solohin yung kabutihan ng Panginoon. Kasi nung pumarada pa lang yung kotse namin, hindi pa kami nakikita. Sa totoo lang, yung pinuntahan namin lugar, hindi pa po namin alam at hindi pa nila kami kilala. Pero alam niyo po ba, nung pagkaparada pa lang ng kotse namin, alam na nila na kami. Ayan na sila. Gumanong agad sila. Kasi pwede naman maraming kotse dahil maraming kotse yung dumadaan doon. Pero ramdam kagad nila. So that's why sabi ko, Lord, you're so good and you're so great. Araw-araw ka namin pupurihin. Araw-araw ka namin sasambahin. Araw-araw ka namin dadakilain sa buhay po namin. Sabi mo sa katabi mo, huwag magbabago ang pag-ibig mo sa Panginoon. Church, men do not want pain and tribulations in their lives. Ayaw natin ng sakit, diba? Ayaw natin ng pagdurusa. Ayaw natin yan. Kahit ako, ayoko yan. Pain and tribulations, ayoko yan. Pero sa paghahanap ko sa tatay ko kahapon, sabi ko si Tart, hanggang dito na lang talaga ang tsinelas ko. Nabiyak yung tsinelas ko eh. Amen. Hanggang dito na lang talaga. Nagtanong ako doon sa tsinelas, magkano po yung tsinelas nyo? 750, lumipat na tayo. Di ba, biyak na yung tsinelas ko. Napakamahal. Hindi ako nag-tsinelas ng 750. Doon lang tayo sa mga 150. Okay? Nakakita po kami ng 150. Kaya umuwi po ako, iba na yung tsinelas ko. Kahapon lang po talaga dumumi yung talampakan ko. Sabi ko, para pala akong taong grasa. Oh. Kasi sobrang lakad namin mag-asawa, napakainit. Si Sister Rose nga eh, kasi hindi na makapanik doon sa sa carousel. Hindi na po siya makapanik kasi sobrang tarik. Sabi ko talaga, kahit ako, susunga-sunga na rin. Sabi ko, napakahirap naman ang hinahanap namin. Eh kung dito aakyat ang tatay ko, mamamatay na siya sa second floor pa lang. Sobrang hirap. Opo, sa totoo lang. Bawat nakikita namin puting buhok, tatay ko na yata yun. Amen. Pero hindi pa pala. Amen. Yung pala, andun siya. Amen po ba? Sa tondo. Amen. Ang sarap ng higa. Kami naglalakbay pa lang. Amen. Sabi nung konsehal, ang konti kumain ng tatay mo, sabi niya, ayun yung tira niya. Oh. Sabi niya, yan yung pinakain namin sa kanya, hindi kanya naubos. Hallelujah. Kaya sabi ko, Lord, hindi na namin papakawalan si tatay. Ayaw na namin maghanap. Amen. Lahat kayo na estorbo. Amen. Lahat kayo, amen. Lahat ng CCTV ng talon 5, talon 1, nakita na natin. Amen po ba? Nakita natin lahat ng lumakad. O pati Pasay. Amen po ba? Nakita natin yung mga tao. Amen po ba? Sabi ko, hindi ko mga nakikita to, mga lugar na ito, pero ngayon nakita ko na. Amen po ba? Purihin ng Panginoon. Sabi ko, Lord, hindi ko akalain na gano'n, yung pwede tayo magpasiyasat ng CCTV. Sa totoo lang, hindi. Naiiya ako dyan sa NWOW, dyan sa vape, dyan. Pero lumakas ang loob namin, pwede po ba makiusap kami na ganito? Amen. Lahat ng CCTV dito, amen po ba? Kung pwede lang po, ngayon lalagyan ko ng tatay ko ng CCTV. At saka yung tag doon, tracking, GPS tracking. Amen. Para malalaman, nasan si tatay? Amen po ba?
Sobrang hirap talaga maghanap. Sobra. Talagang first time and hindi ko na gusto maulit pa. Talagang sobrang hirap talaga. Pero umikot kami mag-asawa, Loton, Cariede to Monumento again to Orense to Pasig to EDSA, to Pitex. Sabi ko, sakit na ng ko. Pawis na ako, sabi ko. Tapos, yung pinipintasan pa namin t-shirt na butas-butas, yun pang suot ko. Kasi ang balak lang namin pure gold eh. Sa pure gold lang talaga kami. Kaya butas-butas yung suot ko sa kaya. Ay ko, sige na nga, for the sake of hanapin ng tatay. Amin po ba? Walang suklay-suklay, walang ligo-ligo. Sabi ko, hindi na ako maliligo kasi babalik din tayo kagad. Nakarating po ako ng Orense, Monumento, Loton. Walang ligo-ligo. Nakakahiya talaga ito. Sabi ko, pakasubuan na ito. Pag tinitingnan ako ng mga tao doon sa MRT, sa jeep, bahala kayo ha. Hindi lang naman ako hindi naligo. No? Amen. Hindi lang ako hindi naligo dito, marami. Pero those pains and tribulations well me up. Sa totoo lang, mas lalong tumatag ang pananampalataya mo sa Panginoon. Mas lalong mong nakilala ang Diyos. James chapter 4 verse 4. Kayong mga ngalunya, hindi ba ganinyo nalalaman ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man nang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay magiging kaaway ng Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, kaibigan ako ng Diyos. Kaaway ako ng sanlibutan. Well, kaaway tayo ng sanlibutan. Amen. Hindi tayo kaaway ng Diyos at kaibigan tayo ng sanlibutan. Amen po ba? We became adulterer from God. And last but not the least, the golden images of acceptance and compromise. Ito yung sinasabi ko po sa inyo. Pwedeng ikompromiso ng bawat sa po sa atin ang ating pananampalataya at sabihin po natin, maintindihan naman ako ng Panginoon. Pero hindi po. Sabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, kahit na hindi kami tulungan ng aming Diyos, hindi kami sasamba sa iyong Diyos-Diyosan. Mark chapter 8, verse 38. Marcos 8:38, sabay-sabay. Sapagkat ang sino mang magmakahiya sa akin at sa aking salita, sa lahing ito na mapangalunya at makasalanan, ay kahihiyari naman siya ng anak ng tao. Pagparito niyang nasa kalwalatian ng kanyang ama, nakasama ng mga banal na anghel. Do not let every one of us be compromised. Paglaban natin yung pananampalataya natin. Hebrews chapter 11 verse 33 to 34. Sabay-sabay, ng mga ito sa pamagitan ng pananampalataya nagsilupig ng mga kaharian, nagsigawa ng katuwiran, nangagtamo ng mga pangako, nangagtikom ng mga bibig ng mga leon, nagsipatay ng bisa ng apoy, nagkakanan sa talin ng tabak, nagsilakas sa kahinaan, naging mga makapangyarihan sa pagkipagbaka, nangagpaurong ng mga hukbong taga-ibang lupa. Because they remained in their faith. Manatili po tayong tapat sa ating pananampalataya. When we live an uncompromising lives, kung ang magiging buhay po natin ay uncompromised, God will be honored and glorified in our lives. Ang Diyos ang napararangalan, ang Diyos ang naluluwalhati. And that is only the way that we can glorify God through our lives. Remember, when we find yourself in the fire, kung nakikita natin yung sarili natin, na nandun tayo sa babad, sa pagsubok, nasa apoy. Di ba? Sabi doon, kapag tinuloy-tuloy natin dito, sabi niya, di ba? Sabi na Nabucodonosor, 3 lang yung inihagis ninyo. Bakit 4 ang naglalakad sa apoy? Saan man kayo pumaroon, kasama ninyo ang Diyos. Let us stay uncompromised. Let us remain uncompromised. He is the Lord Himself. Siya yung tunay na Panginoon. Sabi dito, faith will not bow because they were secured with God. Diba? Hindi susuko yung pananampalataya. Bakit? Sapagkat ikaw ay may kasiguraduhan sa Panginoon, sa Diyos. Amen?
Sabi niya, they are going to find other gods to serve and believe it. But, there is no other God. Secure na ako sa Diyos. Hindi ko na ipagpapalit ang aking Diyos. Amen? Sabi dito, faith will not bow because their minds was already set only to Him. Kapag daw ang isip natin, ito na yung Diyos ko. This is really my God. And I will not allow my mind and my hearts to be set apart from God. Set na ako sa Diyos. Kaya maghihintay sila sa mga bagay na gagawin ng Panginoon. Sabi na pangatlo, faith will not bow because it was firm and devoted to God. Kapag daw ang ating puso at ang ating pananampalataya ay nakasentro na, nakatuon na, at para ito sa Panginoon, hindi natin iuyuko yung ating pananampalataya kahit kanino. Kahit kanino. Last verse, Daniel chapter 3 verse 29. Sabay-sabay. Kaya't nagpapasya ako na sa bawat bayan, bansa, wika, na magsalita ng anumang kapulaan laban sa Diyos ni Sadrach, ni Mesach, at ni Abednego. Pagpuputol-putulin ang kanilang mga bahay ay gagawing dumihan, sapagkat walang ibang Diyos na makapagliligtas sa ganitong paraan. Yung Diyos ni Sadrach, ni Mesach, at ni Abednego, yun din yung Diyos na ating sinasamba ngayon. Kaya kung anong ginawa nila, dapat yun din ang gawin natin. Huwag natin hayaang mabaliwala ang ating pananampalataya. Amen po? Let us remain faithful to our God. Let us not bow our faith to anybody. Kung may umaagaw ngayon sa atensyon mo sa pananampalataya, huwag mong papayagan. Huwag mong hayaang maging kaaway ka ng Diyos. Oh my soul, overcome. Let us pray all together. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. And oh my soul, overcome. Ama namin Diyos, kami po'y nagpapasalamat sapagkat nagpakilala ka ng lubusan sa amin. Ipinakita mo sa amin ang katatagan at katibayan, Panginoong Diyos, kung paano ikaw lamang, O Diyos, ang aming kikilalanin, pupulihin at dadakilain sa buhay ng bawat sa amin. Hindi namin isusuko ang aming pananampalataya. Hindi namin ipapaling ang aming pananampalataya sa anumang bagay sa sanlibutan, sa anumang tao sa sanlibutan, sa anumang golden images na inilalagay ng Diablo sa aming mga buhay. Mapansin man namin o hindi mapansin, mananatili ang aming katapatan sa iyo, mananatili ang pagtuon ng aming mananalig sa iyo, at ikaw lamang ang aming sasambahin at luluwalhatiin sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, tinangkin namin ang katagumpayan. Umaasa kami sa mga bagay na magagawa mo sa buhay ng bansa. Bless every one of us. Bless every one of us, O God, sapagkat ikaw ay Diyos na buhay. Ikaw ay Diyos na tunay. Ikaw ay Diyos na gumagawa. Ikaw ay Diyos na laging nagpapala. Ikaw ay Diyos na laging namumuna. Ikaw ay Diyos na laging patuloy na mamumuna sa amin, at hindi mo pababayaan. Hindi mo hayaan, Panginoong Diyos, na magkulang kami. Hindi mo hayaan, Panginoong Diyos, na mawala kami sa iyong presensya, Panginoong Diyos. Ikaw lamang, O Diyos, ang may tatas namin. Ikaw lamang ang lagi namin mapararangalan. Ikaw lamang ang aming madadakila. Ikaw lamang ang aming pupurihin at sasambahin sa aming mga buhay, Panginoong God. Salamat po, aming Diyos. Tunay na napakabuti mo sa amin. Ingatan mo lahat ang itinanong mo sa aming puso sa umagang ito. Naway tumubo ito at mamunga at pakinabangan sa iyong iglesia. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Bigyan natin ang pinakamalakas sa palakpakan ng Diyos sa buhay. Now we can give our pledges and special offering to the Lord.
Let us all stand. All together, Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa atin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa maigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you. Bilang closing po natin, we will sing their song, their praise song. Ngayon, yun po yung kakantay natin ngayon. Amen. Kasi po kanina hindi po kayo nakakanta, ngayon kakantay nyo na. Amen! Amen! Yes, Lord! Sa'yo na kasi ang Panginoon. Salamat.
Salamat, Lord. Sa